nakita ni na Shernan at Husky sa battle nila kontra kina Kitty at Tofu. Akata, sinabing mali lang daw ang tingin sa kanya ni Enigma at OG Beware. Nagkwento ng kanyang karanasan sa kailan. Sa isang live ikinwento ng rapper na si OG Beware ng death threat ang nangyari sa kanya kamakailan lang. Ayon kay OG Beware, may ilang araw na raw nakakalipas nang makaramdam siya ng kakaiba sa katawan matapos siyang magpunta sa isang birthday ng tropa. Isang albularyo raw ang ipinatawag ng rapper para kumonsulta kung ano nga bang nangyayari sa kanya at matapos ang ilang mga ritual, lumabas daw sa tawas na may nagambala daw na hindi nakikita si Beware kaya naman nagalit ang mga ito ng husto sa kanya. Idinetalya niya rin ang kakatwang nangyayaring pagbabago sa katawan na ani ay maaring gawa raw ng elemento sa sobrang galit nito sa kanya. Ilang araw nagamutan rin daw ang pinagdaanan ni Beware bago ideklara ng magtatawas na wala ng bisa sa katawan niya ang mga parusang ipinadala ng mga hindi nakikita sa kanya. Hindi naman daw niya pipiliting maniwala ang may aya at ang sa kanya lang daw ay ang babala na may mga lugar talagang may nakatirang hindi nakikita kaya palaging mag-ingat. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang rapper at sinabing magpapacheck up din siya sa tunay na doktor dahil hanggang ngayon daw ay nakakaramdam pa rin siya ng panghihina. So dumating yung lalaki, yung killer, tawagin nila, pinasa ako, pumasok ko lang sa bahay namin. Alam niyo na kagad, dahil yung mata ko, magkatabi, sa malaki, sa mali. Sinasabi nila sa akin, iba yung tsura ko, lumutla, dahil magawi yung mata ko, ilabi ko, iba na kulay, dinasalan nila ako, tinawas, tawagin nila, mabas, meron daw sa akin umate, hindi lang isa. Sabi niya sa akin, buha daw kami papel, kandila, tapos doon sa papel na pinausukan. Naligaw ko ba sa isang lugar na pagbubat? Sabi ko, nung isang araw, 3 days ago, 4 days ago, tumawa siya, in-explain niya sa akin, meron kang nahihiyan na nabadip sa'yo. Teritoryo nila yun, humihi ka. Nahihiyan ko daw yung magnanay. Tiyanak, sabi ko, posible. Kasi iba yung aura ng puno. Pero no choice ako, wala akong ibang pwedeng ihiyan. Sila yung bukod tanging unong walang tao. Walang makakapansin kasi madilim. Nasa birthday kasi kami, humihi ako. So, yun na, sabi niya, hindi lang magnanay yung nahihiyan mo. May lumalabas doon sa papel na isang matandang babae na pinagtip-tipan ka. Maari din kasi ng isang araw, nasa isang bahay ako na inaayos, hindi pa siya bless. Nag-shot kami doon, masaya kami. Siguro, bagong mukha ako, first time ko rin ako sundahan ako. Hindi lang yun, sabi, boss, tatlo, anong tip-tip sa'yo? Ano yung pangatlo? May nagpabulong, pinitaw ko na salita na hindi mo alam. Sabi niya, naiingit sa'yo itong taon to. Nag-trip lang sila. I-bash nyo na ako, pero wala akong pakialam dahil nagkwento ko sa niya yung totoo nangyari sa akin 12 days. Kaya ako umabot sa ganito. Mayat ako ng solid dahil hindi na ako makain. Wala na ako sa ayos. Nagdadasal ako lagi. Nangalapan ng ako eh. Pagkadasalin, dinadasalan na ako. Dumaan tayo sa mga orasyon ng mga ginagawa nila. Pero 100% ipapadisys tayo. Pero may mga elemento na hindi natin nakikita. Kasama sa mundo natin yan. Nagulat ako sa lumiit. Lumiit yung aking junior. Pagpunto to. Hindi ko naman kayo pinaligtad niya. Diba? Pinaligtad niya. Pinasok niya sa loob. Ngayon, tuwing ako. Bakit ito? Ano nangyari sa akin? Doon ko naisip na it's normal. Never ako nagkaganto. Kaya pumasok yung albularyo. Mabuti na lang magaling yung albularyo na nila sa akin. Yes, 2 days ago. Nung pa-double check ako, baka bumalik sa akin. Hindi ako 100% pa eh. Lalambot pa ako. Sabi sa akin, malakas ka lang. Safe ka na. Wala nang gagambala sa'yo. Recovery stage. Ngayon, napansin ko, after nung nagkaroon ako ng parang komplikasyon. Kaya nung papacheck up ako, huwag kayo mag-alala. Papalakas lang ako. Ilang taon na rin mula nang maganap ang Akata vs Poison 13 noong pandemic at walang may alam na ito na palang magiging huling battle ni Akata sa Flip-Top. Tumatak ang performance dito ng MC dahil sa mga isiniwalat niyang hinanakit sa liga at kay Enigma sa usapin ng talent fee pati na ang sigalot ng grupo niya sa grupo ni Shernan noon at 3GS. Kasalukuyang dumadaan sa mabigat na sitwasyon noon ng liga dahil na rin walang live event at pandemic. Marami man ang nagalit sa ginawang ito ni Akata. Nanindigan siya sa battle nila noon ni Pistolero sa pangil sa pangil na kung hindi raw dahil sa kanya ay maliit pa rin daw ang bigayan hanggang ngayon sa liga. Sa reaction video ni Akata ng battle nila noon ni Poison 13 na ani paghahanda niya para sa mga parating niyang laban sa bagong liga ni Lanzetta. Sinabi niyang ngayon lang naman daw naganda ng mga buhay ng MC. At sa katatapos lang na presscon para sa Accents Battle League, may nagtanong kung ano sa tingin nila ang maling perception sa kanila ng mga tao sa eksena. Diretsang sumagot si Akata na mali raw si Enigma kung iniisip niyang kalaban siya nito at ng Flip-Top dahil wala naman daw siyang ibang gusto kundi maging smooth ang takbo ng liga at mapabuti ang buhay ng mga MC kahit sa labas ng battle rap. Ano? Daming gusto, daming hangarin. Kasi ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Umaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo to, nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi ko ito ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Hindi rin kita tinuturuan mong lamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang gulang ako sa Flip-Top. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas sa sistemang talipandas. Tinatangka ko pa kayo
is yung setup mula 1 to 3 hindi siya tumagos na ito yung buong detalye dahilan kung bakit ka ganyan. Yun, tinalakay ko rin yung current state battle rap ng panahon na yan. Ngayon lang naman nagandaan yung buhay nila pagkatas kong sabihin yan. Ewan ko, sa pagkakaalam ko kasi before that, hindi pa pandemic, hindi rin naman ganun kalaki yung bigayan. Tingin ko naman, naging effective at gumanda. Sana magtuloy-tuloy lahat ng battle rapper guminhawa dahil isa tayo sa may mga pinakamahirap na trabaho sa bansang Pilipinas. Ako, mali si Enigma ng tingin niya sa akin. Mali siya na inisip niya na kalaban ako, naaway ko, flip na. Mali siya dun. Kasi ang totoo nun, kaya ako sinabi yung mga yun. Para umayos yung takbo ng liga, maging maayos yung buhay ng mga battle MC outside battle rap. Yun talaga yun. Pero kung titingnan mo ako kalaban, mali ka. Samantala, isang hindi pangkaraniwang performance naman ang ipinakita ng Team Shernan at Husky sa battle nila kontra kina Cripply at Topher sa katatapos lang na second set 15. Gaya ng inaasahan kay Shernan, nakakostume sila ni Husky at preparadong humarap sa karakter nila noon bilang Fiona at Julia. Halos ikasakit ng mga tiyan sa katatawa ng live audience ang mga binitawan ng dalawa na parehong pinanindigan ang personang pinoportray ng mga ito. Ngunit tila nag-iba naman ang ihip ng hangin pagdating ng huling round ni na Shernan at Husky na mukhang nilaan nila talaga upang ipagtanggol si Enigma kontrahin ang mga issue na iniuugnay sa flip top tungkol sa talamak na pustahan di umano sa loob ng liga. Isang post naman mula kay Sinyo ang kumukondena sa mga MC na mahilig raw manghupal sa battle sabay gagamit ng palusot na battle lang daw at magsasorry pagkatapos. May pustahan daw sa flip top. Oo, dati pa naman. Sa mga